Genesis Kapitulo 26. Alitan sa mga taga-Gerar. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham, at naparoon si Isaac kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. At napakita ang Panginoon sa kanya, at nagsabi, huwag kang bumaba sa Ehipto, matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito, at ako'y say sa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito, at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. At tumahan si Isaac sa Gerar. At tinanong siya ng mga taong taga-ron tungkol sa kanyang asawa, at sinabi niya, siya'y aking kapatid, sapagkat natakot na sabihin, siya'y aking asawa, baka ako'y patayin, aniya, ng mga taong taga-rito, dahil kay Rebecca, dahil sa siya'y may magandang anyo. At nangyari nang siya'y naroong mahabang panahon, na dumungaw si Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa isang durungawan, at tumingin, at narito't si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebecca na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac, at sa kanya'y sinabi, narito, tunay na siya'y iyong asawa, at bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang Sinoman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At ibinili ni Abimelech sa buong bayan, na sinabi, ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin. At si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon, at umani siya ng taong yaon, ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki at lalo't lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan, at mga tinatangkilik na mga bakahan, at malaking sangbahayan, at kinainggitan siya ng mga Filisteo. Lahat ng mga balon ngang hinukay ng mga bataan ng kanyang ama, ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, ay pinagtabunan ng mga Filisteo, na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin. At umalis si Isaac doon, at humantong sa libis ng Gerar, at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Filisteo, pagkamatay ni Abraham, at kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At hamukay sa libis ang mga bataan ni Isaac, at nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Gerar sa mga pastor ni Isaac, na sinasabi, amin ang tubig, at kanyang tinawag ang pangalan ng balon, na Isek, sapagkat ipinakipagkaalit sa kanya. At sila'y hamukay ng ibang balon, at kanilang pinagtalunan din, at kanyang tinawag ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon, at hamukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan, at kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth, at kanyang sinabi, sapagkat ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan, at lalagaw tayo sa lupain. At mula roon ay umahan siya sa Beersheba. At napakita sa kanya ang Panginoon ng gabiring yaon, at nagsabi, ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, at ikaw ay aking pagpapalain, at aking pararamihin ang iyong binhi, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana, at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at hamukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Gerar, at si Ahuzeth na kanyang kaibigan, at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo. At sinabi sa kanila ni Isaac, bakit kayo naparirito sa akin, hanggang kayo'y nangapopot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo? At sinabi nila, malinaw na aming nakita, na ang Panginoon ay sumasa iyo, at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw at makipagtipan kami sa iyo. Na hindi ka gagawa sa amin ng masama,
gaya naman namin na hindi ka namin dinalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa, ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon. At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan, at sila'y pinagpalom ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari, ng araw ding yaon, na nagsidating ang mga bataan ni Isaac, at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay, at sinabi sa kanya, nakasumpong kami ng tubig. At tinawag niyang Siba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beersheba hanggang ngayon. Pinaiyak ni Esau ang kanyang mga magulang. At nang si Esau ay may 4 na pang taon ay nagasawa kay Judith, na anak ni Biri na Heteo, at kay Basmat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebekah.